yung ganyan? Or sa inyo lang? Confidentiality, Mr. Chair. The matter that pertains in confidentiality of the proceedings as well as the manner by which the witness was evaluated and how he was covered is confidential. That's the reason why it is being invoked by the witness, Mr. Chair, because like I said earlier, it is not because we want to restrict his testimony, but there is a law. The law itself So provides it is the law that says so? Yes, and it So- provides for penal sanctions, Okay. Mr. So Chair. to answer the question of the concern of Secretary or Senator Marcoleta, kailangan i-amend yung law pala. No. That may be one of the suggestions since the committee is investigating this in aid of legislation, if that is considered a restriction in investigations like this, then maybe the law will have to be amended first. In the meantime, constrained kayo ng batas. Yes, Mr. Chair, we are Thank you. constrained by law. Thank you, PG. Mr. Chair, kasi yung interpretation niya ang palaging mali eh. Yung confidentiality dyan na pinag-uusapan, sa inyo lang yun, sa witness protection ninyo dyan. Pero pagdating dito, it does not apply. Ikaw lang ang nag-interpret kasi kaya kanina pa tayo nagtatalo eh. May I respond, Mr. Chair? With all due respect to Senator Marcoleta saying that our interpretation is always wrong, the law itself provides for it, Section 7. And we are not raising this, like I said, simply because we want to constrict the investigation. The law does not make a distinction whether the investigation is going to be done elsewhere or in the Senate or before the House of Representatives. So we are simply citing the law and we are constrained by the law because, as I said, there are penal sanctions. So if the law does not provide any distinction, bakit nga kailangan ka pang mag-confer sa ano? Bakit kailangan ka pang puntahan? Ikaw na nagsasabi ng walang distinction eh, di ba? So kung nandito siya, let him speak. Na hindi na dapat pupunta pati yung counsel niya. Yun lang, mali na eh. Meron siyang sariling counsel, pagkatapos pupunta pa siya sa'yo. It is an insult to his own personal counsel. Kaya magulo talaga eh. Gusto kong itanong halimbawa kay Yusek Bernardo, in-apply nyo na pala siya sa WPP. Ni-require nyo siya ng restitution, di ba? Sasabihin mo na naman, that's confidential. Kamo na naman. No, Mr. Chair, I'm not going to say that's confidential. No, earlier, you were talking about confidentiality. You remember the last time? Yes, I did mention that, Mr. Chair. I talked about why are you confidentiality. But with respect to the restitution, I think that's a matter of public record already. Because that was already stated by Mr. Bernardo and he was allowed by the Secretary of Justice. Yes, earlier you were not forthright in answering that. Nung tinatanong ko, ang una mong sinabi, that's confidential. Now, nagsasabi ka, it is not confidential. So, paiba-iba ka ng position eh talaga eh. Mr. Hindi tayo magkakasundo. Mr. Chair, if we I'm just... not asking any questions anymore. No, I'm just raising the question to the chairman, Thank you, Mr. Chair. You cannot do that. Lalong umiinit ang sigalot sa hanay po ng Senado matapos igiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na meron namanong panggigipit laban sa mga miyembro ng mayorya kaugnay ng mga kasong isinasampa sa ilang mambabatas. Itinuring ni Senate President Alan Peter Cayetano na bahagi ng panggigipit ng administrasyon ang sunod-sunod na kasong isinasampa laban sa mga miyembro ng mayorya sa Senado. Ang pahayag ay kasunod ng kaso at agarang paglabas ng warrant of arrest laban kay Senator Jinggoy Estrada. Sa kanyang FB Live ngayong hapon, ibinunyag ni Cayetano na hindi pa rin tumitigil ang panghihikayat at pananakot sa ilang miyembro ng mayorya. Ayon sa kanya, may mga nakatanggap umano ng mensahe na hindi sila kakasuhan kung kakala sila sa mayorya, ngunit magpapatuloy ang mga kaso kung mananatili sila sa grupo. Sinabi rin ni Cayetano na nasa bawat senador ang pasya kung ilalantad nila ang mga ebidensya ng anilay pananakot. Git ng Senate President, wala naman silang tutol sa mga investigasyon at kasong isinasampa basta't walang pamimilit o pananakot. Iisa lang para kay Senador Erwin Tulfo ang paraan para maibalik ang dignidad ng Senado. Change of leadership, the only way. Dismayado si Tulfo na sa 3 linggong pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano, wala pang ni isang panukalang batas ang naipasa. We wasted our time trying to protect
Bato de la Rosa, trying to talk about where we at Meet the brand new Wondershare Uni Converter 14, the all-in-one video toolbox to convert, compress, edit videos, and much more. day, may kita mo naman na some of them, some are quiet, one wasn't there. Nila, So yung body language si anyway. Senator Loren, Could that's be, still a could be. likelihood. Senator Cheese? Because Senator Loren, she has a lot of friends. I mean, both sides naman eh. And so is Jesus Escudero. Senator Cheese is a barkada of Senator JV and Senator Win. Pero ayon kay Tulfo, walang katiyakan kung tatanggapin nila si Escudero. We'll have to talk about it. Tapos yung senior members namin na nakakaalam dyan. I mean, Masama ang laraw kasi siya ng mga kapwa senador not once but twice. Humingi ng malalim na pag-unawa si Senator Mig Zubiri sa mga taga Bukidnon sa gitna ng mga batikos matapos siyang sumama sa Senate Minority Bloc. Sa isang press conference sa Malaybalay City, sinabi ni Zubiri na masakit para sa kanya ang mga kritisismo dahil malalim ang kanyang ugnayan sa mga taga Bukidnon. I'll tell you to the people of Bukidnon, they love you dearly. And I'll die for you. I will die for him if need be. So, I hope that you understand the position. Kasabay niyan ay inilahad niyang pakiramdam niya ay binetray siya ng 4 na miyembro ng kasalukuyang Senate Majority na kanyang pinangalanang sina Senator Bato de la Rosa, Bongo, Amy Marcos at Robin Padilla. Ayon kay Zubiri, 2 beses umano siyang tila tinalikuran. Una, nung mapatalsik siya bilang Senate President noong 2024. Pangalawa, nung simula ng 20th Congress, matapos umano siyang pangakuang muling susuportahan sa Senate Presidency, pero hindi rin natupad. Giit ni Zubiri, kaya niya raw makipagtrabaho sa mga hindi niya kapartido sa politika dahil may respeto at delikadeza pa rin dapat. Pero magkaiba raw ang kalaban sa politika at traidor. Binanggit pa niyang si De La Rosa na hindi pa matuntun sa ngayon bunsod ng ICC warrant ay isa sa mga nangakong susuporta sa kanya sa harap mismo ng mga tao sa Bukidnon. Pero pagkatapos ng botohan noong 2024, nalaman na lang daw ni Zubiri na ang parehong senador ay bumoto kay Senator Cheese Escudero na pinalitan siya noon bilang SP. Naging independent member si Zubiri na magkaroon ng kudeta noong May 11 kung saan naluklok bilang SP si Senator Alan Peter Cayetano. Kalaunay sumapi siya sa ngayoy solid 11 ng minorya. Kabilang din siya sa mga senador na nag-walk out sa plenaryo noong May 26 bilang pagtutol sa naging debate to divide the House pagdating sa kung dapat bang isalang ang panukalang payagan ang remote participation at online voting sa Senado. Ano po naman ang reaksyon ng Malacanang? Ito, reaksyon ng Malacanang. Totoo ba na alam ng Malacanang na talagang tinatarget ang mga nasa majority ngayon ng Senado? Diba? May basbas ba ng Malacanang ito? Ito po ang sagot ng Malacanang. Hindi totoo yan. Anong target? Itinatanggi po ng Malacanang na tinatarget ng Administrasyong Marcos ang mga senador na nasa majority block sa pamamagitan daw po ng mga kasong legal. Ayon po sa report ng Ombudsman noon pong plunder laban kay Senator Jinggoy Estrada, naganap na nga po kanina, gaya ng binabalita namin, at hinug na rin daw po, talaga hinug na rin daw po ang isasampang kahalintulad na kaso laban kay Senator Joel Villanueva. So, 2 na, no? Ibinabanggit ko sa inyo kanina. Sa parehong araw, nakuha rin daw po ng Ombudsman ang precautionary hold departure order laban po naman kay Senator Rodante Marcoleta. Ayun, kasi nag-request ang ombudsman sa Sandigan Bayan, no? Mukhang kinampihan, sinangayunan, no, ha? Ang hold departure order. Pero ang tawag po, precautionary hold departure order. Ayon po mismo kay Auntie Claire. Kilala niyo po si Auntie Claire? Ay, yes. Si Auntie Claire, ang sabi niya, dati na pong umiral ang mga kaso ng mga senador bago pa man nabuo ang Senate Majority na kinabibilangan nila. Oho.
ayon pa po kay Auntie Claire, ang mga issue laban sa mga senador ay matagal na at hindi nauugnay daw po sa kasalukuyang administrasyon. At binigyan din pa po niya yung kaso daw po ng Senador Marcoleta, ay impormasyon na mula mismo sa kanyang sariling pag-amin tungkol daw po sa donasyon sa kanyang kampanya na umabot daw po 75 million pesos na hindi nadeklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures. Aber, pakinggan nga natin si Auntie Claire. Auntie Claire, pakinggan nga po namin. Ang mga issue na naibabato sa kanila, hindi pa po nagkakaroon ng majority of 13. Ito po ay na-issue na. Katulad po nung kay Senator Marcoleta. Ito naman po ay sa kanya mismo nanggaling, sa kanya mismong admission na hindi niya inilagay sa sosi niya yung mga donors niya, nagkakahalaga ng 75 million pesos. Hindi ito nanggaling sa administrasyon at si Senator Marcoleta mismo ang mga nagbigay ng impormasyon kung sino-sino ba ang kanyang mga donors. So, hindi ito issue na ang administrasyon ang nagpupukol. Sila mismo ang nagbigay ng mga impormasyon patungkol po dito. Ang patungkol naman po kay Senator Jinggoy, still, hindi pa naman po nabubuo yung 13 na majority nung ito ay naipupukol sa kanila. Hindi lamang sa kanya. Marami po dito ang nabibigyan ng mga issues. So, hindi po ito dapat maiugnay sa administrasyon dahil ito po ay matagal ng issue bago pa po nagkaroon ng 13 na miyembro ng majority. Balikan ko lang sa inyong kay Senator Jinggoy. Kaya pala nung kayo nang maging majority, parang may lumabas sa social media, ang pinapipili daw prinsipyo o plunder. Ay, totoo yun. Nanindigan sa prinsipyo ata si Senator Jinggoy. Totoo yun. Alam mo, kaya ito gusto ko sabihin, hindi naman dahil sa kaibigan ko siya. Ano? Opo. Nakita ko rin naman yung pressure na ina-apply sa kanya. Kahit sino siguro, tao ka lang naman eh. Di ba? Lalong-lalo na kung alam mong wala ka namang kasalanan at plunder ka agad ang ikakaso sa iyo. Alam mo naman, kahit ano pang pangangatwiran mo sa ilalim ng kanilang pagpo-prosecute na ito, wala kang kalaban-laban eh. Wala kang kalaban-laban. Kapag pinail nila sa Sandigan Bayan, arestado ka kaagad, kulong ka kaagad, ganun kasimple. Ang mangyayari ron, nahiwalay nila sa amin, hindi siya makakapag-attend ng hearing. Opo. Yung mayorya, malulusaw nila. Yun ang kanilang pinupuntahan. Ngayon, pag-isipan po ninyo, kayong mga kababayang nakikinig, talaga bang interesado sila na i-prosecute si Senador Jinggoy? O interesado lang silang maibalik yung mayorya sa kanila? Kasi kung talagang may kasalanan yung tao, ba't kinakailangan mong gipitin? Ba't kinakailangan siyang umalis? At sasabihin mo sa kanya, para hindi ka na mahirapan. Ikaw naman, ilang beses ka na namin kinukumbinsi. Kumalas ka lang sa kanila, wala ka ng kaso. Ngayon ko na-realize yan, tama pala sabi mo, no? Kung ako si Senador Jinggoy, sa tindi ng pressure na yan, baka babawi din ako. Di ba? Mabigat yun. Wala muna doon sa punto na yun. Kaya gusto kong pag-usapan muna natin itong ginawa sa kanya. May isang bagay pa akong gustong sabihin eh. Opo. Hindi ko akalain na ganun kalakas din ang loob ng taong ito. Yun na nga. Siguro kung sa iba nangyari ito, napakadali na wag kang magpakulong. Oo naman. O baka sakaling bukod doon, baka may ibigay pa silang pabuya sa iyo. Lilipat, ganun lang naman pa. Pero dahil alam niya yung pinaglalaban namin. Prinsipyo na po ito. Alam niya prinsipyo yung pinaglalaban namin. Sabi niya, nung isang araw narinig ko siya, magpapakulong po ba kayo pagka magpaparesto kayo? No, sinabi naman niyang maliwanag, if this is the price I have to pay, so be it. Yun. So kailangan po malaman ng tao na siya ay talagang nanindigan. Hindi siya kumalas sa amin. Kahit na siya'y makulong pa, hindi siya lalabas, hindi siya kakalas sa aming grupo na 13 kami. Well, again, Sen, liwanagin lang natin, hindi natin binabanggit ito, kundi parang kampihan si Senador Jinggoy para sabihin wala siyang kasalanan, may kasalanan, kundi ang ating binabanggit, yung paninindigan niya doon sa kanyang prinsipyo. Yung paninindigan niya, binabanggit natin sapagkat alam namin at sinasabi niya sa amin, araw-araw na lang
sinasabihan, Sinatawagan, no? gusto mo pa bang makulong samantalang ito lang ang pakiusap namin sa'yo? Oho. Oh. Ayoko nang banggitin ang mga taong tumatawag sa kanya. Nako. Sinasabi niya sa amin, tuwing magmi-meeting kami, kani-kanina lang, nag-meeting kami uli. Opo. Bago siya pumunta ng Sandigan Bayan para magpiansa, magkakasama kami uli. Oho. Malungkot siya, bakit hindi? Totoo naman. Oho. Tao ka lang naman eh. When the righteous rule, people rejoice. Because pag tama ang pinaglalaban o tinanim, maganda pong aanihin. Pero when the wicked rule, of course, malungkot ang mga tao kasi may consequence at may consequences ang paggagawa ng masama. So why am I saying this is about our democracy? Well, good governance kasi is about doing the right thing. And because men and women have their weaknesses, na-develop po yung presidential form of government at yung tinatawag na check and balance. Ibig sabihin, interdependent ang executive, ang judiciary, ang legislature, in our case, dalawang houses po to, House of Representatives and the Senate. But napaka-importante na independent ang legislative, ang judiciary from the executive. Kasi kung hindi, dictatorship yon. At pag may dictatorship ka, tama't mali, iuutos na lang ng iuutos to, wala ng check and balances. So, paulit-ulit sinasabing magulo ang Senate. Hindi po. In this administration from 2022, it's the first time po na nagkaroon ng majority at Senate President. Hindi lang po Senate President, yung majority. You want to do it again? Okay. So, sorry guys, I'm just asking kung okay naman yung sound. Okay. Because we're just using a cell phone and taking this opportunity to speak to all of you directly, no? So, nandun ako sa impeachment, di ba? Ang dami po, may mga bishops, may mga business groups, may mga schools. Naglabas po lahat ng mga statement na kailangan independent, kailangan impartial yung impeachment. Sabi, etong bagong majority will do many things, will manipulate, will have machinations, whatever, para itigil yung impeachment. Pero nakita niyo po, napakaayos, walang naging problema. So, yun po ang sasabihin ko sa inyo. Impartial, ibig sabihin po, base sa ebidensya, tamang proseso. Ang problema po kasi sa ibang statement, nasa utak nila ay ang impartial convict na. O, ganun din sa kabila, yung sinasabing impartial ay acquit na. Wala pa nga home trial eh. So, hintayin natin ang trial at bantayan natin araw-araw. Pero nasaan po ang sense of truth? Doon po sa mga nag-issue ng statement na ngayon nakikita nilang tama ang pamamalakad at maganda at hindi issue po. Maganda po ang takbo tungo doon sa impeachment. Maganda ang schedule. Wala hong nag-statement na mali pala yung una nilang statement. Okay lang po yun. That's your right. Ang sinasabi ko lang po kung anong itatanim nyo, lalo po yung mga namumuno ng mga eskwelahan, binabantayan kayo, gagayahin kayo ng mga bata. So dapat, pag tayo gumawa ng statement with integrity, with truth. Ganon din po, yung events na nangyari po noong Tuesday. Let me clarify hindi pa namin pinagbobotohan yung amendment sa rule na papayag po sa teleconferencing or online na pagboboto. Wala pa ho kami doon. Ang pinagbobotohan pa lang ho, whether or not pag-uusapan ito. So, again, to the heart of democracy, is there anything wrong with talking about changing the rules? We're not proposing murder. We're not proposing abortion na mga per se mali na dapat hindi pag-usapan kasi ayon sa konstitusyon natin mali. Ang pinag-uusapan po natin kung sa mga panahon na ngayon, given the threat sa Senate, given the different attacks on the Senate, given the different attacks on individual members of the Senate, yung experience po namin nung minority pa kami kung paano pigilan na magbuo ng majority, yung mga threats na tanggap namin. I'll go to that later.
And in the next few days, option po ng ibang mga senador yon maglabas ng ebidensya sa mga pananakot na ginawa para hindi namin mabuo yung independent na Senado. What's my point po? Yung paulit-ulit po na sinabi ni Senator Kiko Pangilinan, paulit-ulit po na sinabi ni Senator Risa Tiveros, paulit-ulit po na sinabi ni Senator Lacson, at lalong-lalo na po na sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Hindi lang po sa sessionola, sa media, at hindi lang Tuesday, even the days after, they kept on saying, bakit walang debate? Bakit hindi nila pwedeng pag-usapan yung side nila? Wala pa nga ho tayo dun eh. Kung nakinig lang sila, kung sila po ay tinigil nila yung drama, even after the session, and instead tried to listen to each other, the motion was to take up the amendment. Ibig sabihin, is was sponsor pa to, and then ang bawat isa ay pwede magtanong, pwede pa nga mag-amend eh, kung tingin nilang mali. So I won't dwell on that, but just to say that the starting point has to be the truth. And ang problema, if you're on their side, dun sa 11, na 11 po kayo, kasi po sinasabi nila, wala silang chance na magtanong, magpaliwanag. Wala pa nga ho dun eh, meron chance. So sabi nila, tyranny of the majority. Hindi po, tyranny Tulfo to, tyranny Lacson, tyranny Pangilinan, tyranny Ontiveros. Kasi palakasan ng boses, imbis na we listen to one another. Senator Lacson, I respect, he stood up and says he disagrees with the rule. So yung debate is whether or not we can take up the amendment. Hindi pa natin pinag-usapan yung amendment. Eh alam niyo po, parang paso yan eh. Pag nilagay mo yung seed sa isang paso, pwede mong kunin at ilipat. So, bantayan niyo po yung Senado, may tinatawag kaming change of referral. Halimbawa po, nalagay sa Committee on Public Order, tumayo yung chairman ng Committee on Justice the next day, sabi, mali ang referral doon. Kunin mo muna at ilipat dito. So, ganun po nangyari. Yung proposal ni Senator Marcoleta nandun po sa Committee on Rules at ang motion po ng acting majority leader is kunin at pag-usapan sa floor. Hindi pa ho pinag-uusapan yung merits or kung may masama o mabuti sa puntong yun. Pero sabi po nila na ang isda sa bibig na huhuli. Kaya kita nyo po na, nakita nyo po, yung pala plano all this time, arrestuhin, takutin, intimidate ang nasa majority. Either lumipat or ikukulong. So as I said, at the proper time, evidence will come out. I won't go to the merits, demerits. Wala kaming problema na kasuhan. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag diyan ka, tutuluyan ka namin. Eh wala pa nga yung impeachment, ganyan na ang usapan. Ano pa kaya? So again I've communicated this behind closed doors. I've communicated this in rooms like this with the majority, minority. I've communicated it through the social media. I've communicated this with the traditional media. Hindi kami nandito para makipag-confrontation. Hindi kami dito para magbangayan araw-araw. Inayos namin yung impeachment. Kasabay ng impeachment po, inayos namin na may legislative calendar pa rin. Meron pa rin hong pag-aayos. Bakit po? I'll talk about that maybe over the weekend. Yung pong, hindi ang numbers kasi natin, parati tayo nako-confine sa 13-11, sa 12-11, diba, sa 6-7, kung ano-ano ng numbers eh. Ang importanteng numbers, inflation. Ang importanteng numbers, GNP, GDP. Ang importanteng numbers, productivity ng ating mga magsasaka. Ang importanteng numbers, yung dropout sa eskwelahan, yung pagtaas ng kaso ng AIDS, pagtaas ng teenage pregnancy. Ang dami natin kailangang pag-usapan na priorities. So, tatlo ibabalanse po natin. Yung economic crisis, where we have to talk about the quality of life. And when we talk about the quality of life, we have to talk about security. We also have to talk about drugs. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground. Yung second, yung impeachment, which will start in early July. But third is the corruption issues katulad ng flood control. So we finished a caucus over lunch and we agreed, subject to some minor discussion pa among our chairpersons and the paperwork, that a subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. It will be impartial and we want the whole truth and not only some truth or some true, some not true to come out. Kung makikita nyo, may conflict na kagad. Sabi ng ombudsman, meron mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sabi ni Senator Lacson, ito yung mga dapat hindi imbitahin. Sabi naman ni Senator Marcoleta, ito dapat imbitahin. So I'm inviting the whole public, bantayan nyo Senado, in the same manner that we are on trial when we have the impeachment. We also have to hold everyone accountable pagdating dito sa flood control. Which goes to my second point. The Committee on Public Order, doon po na-assign yung May 11 events that for us led to the May 13. And ngayon, kung sino-sino nag-iimbestiga, sabay-sabay po ngayon nag-iimbestiga, nagsistatement sa Senate. DOJ, NBI, CIDG, may PNP, may CIDG, hiwalay pa sa spokesperson ng PNP, meron pang so Ombudsman, NBI, DOJ, PNP, CIDG, DILG. Agad-agad pumayag kami sa joint with the DILG at PNP, but at one point, sila na lang. Kami tahimik para independent. Pero kung ano na narinig kong statement, katulad nung sa CIDG na imbestigahan daw si Robin at kami dun sa pagtakas ni Senator Bato. Mismong boss nyo na mismong DILG at PNP nagsabi na May 13, wala pa kayong hawak na warrant at pending pa sa Supreme Court kung pwede nga i-serve yung warrant. So paano naging pagtakas yon at paano naging krimen na tulungan siyang makalabas? So kung iimbestigahan nyo ang buong Senate at majority, kailangan yung imbestigahan ng Chief PNP at SILG. Kasi sila mismo nagsabi, wala namang warrant na isa-serve. So, you know, it's getting crazy. Paulit-ulit na lang kayo na magulo ang Senado. Hindi po ginugulo nyo. Let me backtrack ha. Nung natanggal po last year si Senator Cheese Escudero, lumabas yung anyone but cheese. Anyone but cheese. O, pumayag na si kanina, Senator Loren. Nung February po, iupo po namin si Senator Loren. Doon nagsimula yung mga pressure at doon po nag-impusa na narinig namin na kasama sa deal yung mga kaso. O, sinabi anyone but Loren. O, pag upo ko naman, anyone but Cayetano. To be fair, hindi ko narinig sa Malacanang yan. Narinig ko sa mga kasama natin sa 11. And so far, since May 11 to now, what have we done but try to talk about the bigger picture? To talk about crisis, to talk about values, to talk about God in government, to talk about unity. Bakit kayo takot na yung majority na to ay gawin namin ang aming trabaho? Wala naman kami tinatarget Hindi katulad nung inyong dating majority na talagang tinarget ang Senado para pababain yung rating. Again po wala dapat pagtakpan. Wala dapat po from the President, the Vice President, Senators, managot ang dapat managot. Kaya mag-repent na yung mga dapat mag-repent. Pero sobra po naman ata na lahat na ng sisi binibintang sa ilang tao o ilang partido lang. Bakit po ba? Yung taas ba ng presyo ngayon, pagtaas ng gasolina, yung kawalan ng trabaho, handling ng mga cases ng OFW, yung flood control, yan po ay sisisihin nyo sa opposition, yan po ay sisisihin nyo sa majority ngayon. So anyway, that's your privilege. Let's have the hearings, then let's people judge. And yun ang advice ko sa 11. Maghanda na rin, mag-attend kayo. So rather than spewing out venom, calling us names,
yung basura kasi yung tinatapon nyo, babalik din sa inyo, di ba? So kita nyo, yung mga tinawag nyo na names before is now all over the internet. Rather than debating, the Tuesday night should not have ended that way. There's no need for the walkout. It would have taken us hours. Baka nga Monday o Tuesday pa matapos ang debate sa daming gusto magsalita. Ang problema, you refuse to listen to us. So, let me talk about many more things. No? What are the important numbers? Why we have to think about our democracy? Why good governance is important? I'll talk about that sa weekend. No? But importante, tonight, matulog kayo na nalalaman, meron kayong gobyerno na hindi sunod-sunuran lang. Meron kayong Senado na lalaban. Meron kayong Senado na hahanapin ang katotohanan. May mga senador sa majority na handang makulong, ilaban lang yung kanilang prinsipyo na independent ang Senate. Tuloy-tuloy po ang intriga, kaya tuloy-tuloy din po ang pagmi-meeting namin. But our country is worth it. So if you ask me what can you do for us, pray for us. No, pray that we stick together, that this majority will be given a chance. But pray then, di ba, na walang cover up kahit sino man. Di tayo pwedeng parang fraternity sa college na pag may rumble na, wala na akong pakialam kung sino tama at mali, basta kampihan na lang yung brad natin kasi rumble na. Hindi po. If we love God, if we love our country, if we love the Senate, hindi pwedeng blind ang ating pagsuporta sa kahit anong grupo. No? So say a prayer, and habang may oras pa, yung gumagamit ng reins of power, no, for their own purposes. This kind of miscalculation, sabihin nyo, may makukulong, may makakasuhan, we can make your life a living hell. Again and again in history, tignan nyo how it ends, di ba? So dapat po, we work towards having the righteous rule. So does that mean palitan ng palitan? Hindi po. Pray for those who nakaupo. Kahit naman po yung apostles, di ba? Si Apostle Paul was killing Christians. Nagamit ni Lord. So ang dami-dami pong example kung saan ang tao na hindi righteous ay pwedeng maging righteous by simply repenting, asking God for revival, restoration, asking God na malinaw kung ano tama at mali. Let me end on a positive note. We're willing to work with the 11. Sila lang naman nagsasabi na this will not work unless tanggalin nyo si Cayetano. Kung ako lang problema, no problem. Ang problema, pangatlo na ako eh. Anyone but Escudero, anyone but Legarda, ngayon anyone but Cayetano. So sinong susunod? Basta't hindi sunod-sunuran sa inyo at sa agenda nyo, dinideny nila may agenda na palitan ng konstitusyon. But the reality is, in 2023, di ba, muntik na matuloy, it was 23 and 22, 24, di ba, itutuloy na talaga yung PI eh. Di ba, so hindi mamatay-matay yung mga issue na to because meron po talaga. So yung corruption, we can change as a nation. But we have to expose and we have to punish the right people. Good afternoon, have a good weekend, and whether tomorrow or Sunday, I'll talk about more details. Again, pray for the majority and abangan. And sana po yung mga witnesses, lakasan nyo po loob nyo rin. No? Sama-sama po. Kailangan talaga may clearance sa DOJ. Thank you. Medyo magulo yun, Mr. Chair, kasi... Medyo magulo nga rin, pero yun ang kanilang... Bakit kinakailangan nyo siyang padalan dito pagkatapos marirestrict din pala? This is an open investigation. Sana walang ganon, kasi nangyari na sa amin yon when the former DOJ was here, habang nag-uusap-usap kami rito, habang nagtatanong-tanong kami, kukunin niya yung isang witness namin o isang resource person, dadalhin sa NBI. Pagdating sa NBI, meron ng supplemental affidavit. Naguguluhan kami sa ganung pangyayari. This is supposed to be an independent committee under the legislature. The DOJ is an executive department. I'm not questioning this, no? But parang magulo lang sa amin. So, kaya ko lang na-point out, Mr. Chair. Question sa DOJ. Under the WPP, law ba itong yung ganyan? Confidentiality, yes, Mr. Chair.
the matter that pertains in confidentiality of the proceedings as well as the manner by which the witness was evaluated and how he was covered is confidential. That's the reason why it is being invoked by the witness, Mr. Chair, because like I said earlier, it is not because we want to restrict his testimony, but there is a law. The law itself So provides it is the law yes, that says so. yes, and it So- provides for penal sanctions. Okay. Mr. So Chair. to answer the question of the concern of Secretary or Senator Marcoleta, kailangan i-amend yung law pala. No. that Chair. may be one of the suggestions since the committee is investigating this in aid of legislation, if that is considered a restriction in investigations like this, then maybe the law will have to be amended first. In the meantime, constrained kayo ng batas. Yes, Mr. Chair, we are Thank you. constrained by law. Thank you, PG. Mr. Chair, kasi yung interpretation niya ang palaging mali eh. Yung confidentiality dyan, ang pinag-uusapan, sa inyo lang yun, sa witness protection ninyo dyan. Pero pagdating dito, it does not apply. Ikaw lang ang nag-interpret kasi kaya kanina pa tayo nagtatalo eh. May I respond, Mr. Chair? With all due respect to Senator Marcoleta saying that our interpretation is always wrong, the law itself provides for it, Section 7. And we are not raising this, like I said, simply because we want to constrict the investigation. The law does not make a distinction whether the investigation is going to be done elsewhere or in the Senate or before the House of Representatives. So we are simply citing the law and we are constrained by the law because, as I said, there are penal sanctions. So if the law does not provide any distinction, bakit nga kailangan ka pang mag-confer sa ano? Bakit kailangan ka pang puntahan? Ikaw na nagsasabi ng walang distinction eh, di ba? So kung nandito siya, let him speak. Na hindi na dapat pupunta pati yung counsel niya. Eh, yun lang, mali na eh. Meron siyang sariling counsel, pagkatapos pupunta pa siya sa'yo. It is an insult to his own personal counsel. Kaya magulo talaga eh. Gusto ko itanong halimbawa kay Yusek Bernardo, in-apply nyo na pala siya sa WPP. Ni-require nyo siya ng restitution, di ba? Sasabihin mo na naman, that's confidential. Kamo na naman. No, Mr. Chair, I'm not going to say that's confidential. No, earlier, you were talking about confidentiality. You remember the last time? Yes, I did mention that, Mr. Chair. I talked about why are you confidentiality. But with respect to the restitution, I think that's a matter of public record already. Because that was already stated by Mr. Bernardo and he was allowed by the Secretary of Justice. Yes, earlier you were not forthright in answering that. Nung tinatanong ko, ang una mong sinabi, that's confidential. Now, nagsasabi ka, it is not confidential. So, paiba-iba ka ng position eh talaga eh. Mr. Hindi tayo magkakasundo. Mr. Chair, if I'm not asking any questions anymore. No, I'm just raising the question to the chairman, Thank you, Mr. Chair. You cannot do that. Lalong umiinit ang sigalot sa hanay po ng Senado matapos igiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na meron namanong panggigipit laban sa mga miyembro ng mayorya kaugnay ng mga kasong isinasampa sa ilang mambabatas. Itinuring ni Senate President Alan Peter Cayetano na bahagi ng panggigipit ng administrasyon ang sunod-sunod na kasong isinasampa laban sa mga miyembro ng mayorya sa Senado. Ang pahayag ay kasunod ng kaso at agarang paglabas ng warrant of arrest laban kay Senator Jinggoy Estrada. Sa kanyang FB Live ngayong hapon, ibinunyag ni Cayetano na hindi pa rin tumitigil ang panghihikayat at pananakot sa ilang miyembro ng mayorya. Ayon sa kanya, may mga nakatanggap umano ng mensahe na hindi sila kakasuhan kung kakala sila sa mayorya, ngunit magpapatuloy ang mga kaso kung mananatili sila sa grupo. Sinabi rin ni Cayetano na nasa bawat senador ang pasya kung ilalantad nila ang mga ebidensya ng anilay pananakot. Giit ng Senate President, wala naman silang tutol sa mga investigasyon at kasong isinasampa basta't walang pamimilit o pananakot. Iisa lang para kay Senador Erwin Tulfo ang paraan para maibalik ang dignidad ng Senado. Change of leadership, the only way. Dismayado si Tulfo na sa 3 linggong pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano, wala pang ni isang panukalang batas ang naipasa. We wasted our time trying to protect Bato de la Rosa, trying to talk about
were we attacked? Na-attack ba tayo? Yung wala nangumusta sa amin. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi rin ni Tulfo na 3 majority senators ang posibleng lumipat sa minorya. Kasi nga, nagbibiroan kami, mga body language nila during Wednesday. May kita mo naman na some of them, some are quiet, one wasn't there. So yung body language si Senator Loren, that's still a likelihood. Senator Cheese? Because Senator Loren, she has a lot of friends. I mean, both sides naman eh. And so is Cheese Escudero. Senator Cheese is a barkada of Senator JV and Senator Win. Pero ayon kay Tulfo, walang katiyakan kung tatanggapin nila si Escudero. We'll have to talk about it. Tapos yung senior members namin na nakakaalam dyan. I mean, Masama ang loob ni Senator Mig Zubiri sa 4 na miyembro ng bagong mayorya. Tinabla raw kasi siya ng mga kapwa-senador not once but twice. Humingi ng malalim na pag-unawa si Senator Mig Zubiri sa mga taga-Bukidnon sa gitna ng mga batikos matapos siyang sumama sa Senate Minority Bloc. Sa isang press conference sa Malaybalay City, sinabi ni Zubiri na masakit para sa kanya ang mga kritisismo dahil malalim ang kanyang ugnayan sa mga taga-Bukidnon. I'll tell you to the people of Bukidnon, I love you dearly. And I'll die for you. I would die for him if need be. So, I hope that you understand the position. Kasabay niyan ay inilahad niyang pakiramdam niya ay binetray siya ng 4 na miyembro ng kasalukuyang Senate Majority na kanyang pinangalanang sina Senator Bato de la Rosa, Bongo, Amy Marcos at Robin Padilla. Ayon kay Zubiri, 2 beses umano siyang tila tinalikuran. Una, nung mapatalsik siya bilang Senate President noong 2024. Pangalawa, nung simula ng 20th Congress, matapos umano siyang pangakuang muling susuportahan sa Senate Presidency, pero hindi rin natupad. Giit ni Zubiri, kaya niya raw makipagtrabaho sa mga hindi niya kapartido sa politika dahil may respeto at delikadeza pa rin dapat. Pero magkaiba raw ang kalaban sa politika at traidor. Binanggit pa niyang si De La Rosa na hindi pa matuntun sa ngayon bunsod ng ICC warrant ay isa sa mga nangakong susuporta sa kanya sa harap mismo ng mga tao sa Bukidnon. Pero pagkatapos ng botohan noong 2024, nalaman na lang daw ni Zubiri na ang parehong senador ay bumoto kay Senator Cheese Escudero na pinalitan siya noon bilang SP. Naging independent member si Zubiri na magkaroon ng kudeta noong May 11 kung saan naluklok bilang SP si Senator Alan Peter Cayetano. Kalaunay sumapi siya sa ngayoy solid 11 ng minorya. Kabilang din siya sa mga senador na nag-walk out sa plenaryo noong May 26 bilang pagtutol sa naging debate to divide the House pagdating sa kung dapat bang isa lang ang panukalang payagan ang remote participation at online voting sa Senado. Ano po naman ang reaksyon ng Malacanang? Ito, reaksyon ng Malacanang. Totoo ba na alam ng Malacanang na talagang tinatarget ang mga nasa majority ngayon ng Senado? Diba? May basbas ba ng Malacanang ito? Ito po ang sagot ng Malacanang. Hindi totoo yan. Anong target? Itinatanggi po ng Malacanang na tinatarget ng Administrasyong Marcos ang mga senador na nasa majority block sa pamamagitan daw po ng mga kasong legal. Ayon po sa report ng Ombudsman noon pong Tuesday, May 26 na maghahain daw po ng reklamong plunder laban kay Senator Jinggoy Estrada. Naganap na nga po kanina, gaya ng binabalita namin. At hinug na rin daw po, talaga hinug na rin daw po ang isasampang kahalintulad na kaso laban kay Senator Joel Villanueva. So, 2 na, no? Binabanggit ko sa inyo kanina. Sa parehong araw, nakuha rin daw po ng Ombudsman ang precautionary hold departure order laban po naman kay Senator Rodante Marcoleta. Ayun, kasi nag-request ang ombudsman sa Sandigan Bayan, mukhang kinampihan, sinangayunan, ang hold departure order. Pero ang tawag po, precautionary hold departure order. Ayon po mismo kay Auntie Claire. Kilala niyo po si Auntie Claire?
Ay, yes. Si Auntie Claire, ang sabi niya, dati na pong umiral ang mga kaso ng mga senador bago pa man nabuo ang Senate majority na kinabibilangan nila. Oho. Ayon pa po kay Auntie Claire, ang mga issue laban sa mga senador. Ang mga issue na ibabato sa kanila, hindi pa po nagkakaroon ng majority of 13. Ito po ay na-issue na. Katulad po nung kay Senator Marcoleta. Ito naman po ay sa kanya mismo nanggaling. Sa kanya mismong admission na hindi niya inilagay sa SOSI niya yung mga donors niya, nagkakahalaga ng 75 million pesos. Hindi ito nanggaling sa administrasyon at si Senator Marcoleta mismo ang mga nagbigay ng impormasyon kung sino-sino ba ang kanyang mga donors. So, hindi ito issue na ang administrasyon ang nagpupukol. Sila mismo ang nagbigay ng mga impormasyon patungkol po dito. Ang patungkol naman po kay Senator Jinggoy, still, hindi pa naman po nabubuo yung 13 na majority nung ito ay naipupukol sa kanila. Hindi lamang sa kanya. Marami po dito ang nabibigyan ng mga issues. So, hindi po ito dapat maiugnay sa administrasyon dahil ito po ay matagal ng issue bago pa po nagkaroon ng 13 na miyembro ng majority. Balikan ko lang sa inyong kay Senator Jinggoy. Kaya pala nung kayo nang maging majority, parang may lumabas sa social media, ang pinapipili daw prinsipyo o plunder. Ay, totoo yun. Nanindigan sa prinsipyo ata si Senator Jinggoy. Totoo yun. Alam mo, kaya ito gusto ko sabihin, hindi naman dahil sa kaibigan ko siya. Ano? Opo. Nakita ko rin naman yung pressure na ina-apply sa kanya. Kahit sino siguro, tao ka lang naman eh. Di ba? Lalong-lalo na kung alam mong wala ka namang kasalanan at plunder ka agad ang ikakaso sa iyo. Alam mo naman, kahit ano pang pangangatwiran mo sa ilalim ng kanilang pagpo-prosecute na ito, wala kang kalaban-laban eh. Wala kang kalaban-laban. Kapag pinail nila sa Sandigan Bayan, arestado ka kaagad, kulong ka kaagad, ganun kasimple. Ang mangyayari ron, nahiwalay nila sa amin, hindi siya makakapag-attend ng hearing. Opo. Yung mayorya, malulusaw nila. Yun ang kanilang pinupuntahan. Ngayon, pag-isipan po ninyo, kayong mga kababayang nakikinig, talaga bang interesado sila na i-prosecute si Senador Jinggoy? O interesado lang silang maibalik yung mayorya sa kanila? Kasi kung talagang may kasalanan yung tao, ba't kinakailangan mong gipitin? Ba't kinakailangan siyang umalis? At sasabihin mo sa kanya, para hindi ka na mahirapan. Ikaw naman, ilang beses ka na namin kinukumbinsi. Kumalas ka lang sa kanila, wala ka ng kaso. Ngayon ko na-realize yan, tama pa rin sabi mo, no? Kung ako si Senador Jinggoy, sa tindi ng pressure na yan, baka babawi din ako. Di ba? Mabigat yun. Wala muna doon sa punto na yun. Kaya gusto kong pag-usapan muna natin itong ginawa sa kanya. May isang bagay pa akong gustong sabihin eh. Opo. Hindi ko akalain na ganun kalakas din ang loob ng taong ito. Yun na nga. Siguro kung sa iba nangyari ito, napakadali na wag kang magpakulong. Oo naman. O baka sakaling bukod doon ay baka may ibigay pa silang pabuya sa iyo. Lilipat, ganun lang naman pa. Pero dahil alam niya yung pinaglalaban namin. Prinsipyo na po ito. Alam niya prinsipyo yung pinaglalaban namin. Sabi niya, nung isang araw narinig ko siya, magpapakulong po ba kayo pagka magpaparesto kayo? Sinabi naman niyang maliwanag, if this is the price I have to pay, so be it. Yun. So kailangan po malaman ng tao na siya ay talagang nanindigan. Hindi siya kumalas sa amin. Kahit na siya'y makulong pa, hindi siya lalabas, hindi siya kakalas sa aming grupo na 13 kami. Well, again, Sen, liwanagin lang natin, hindi natin binabanggit ito, kundi parang kampihan si Senador Jinggoy para sabihin wala siyang kasalanan, may kasalanan, kundi ang ating binabanggit, yung paninindigan niya doon sa kanyang prinsipyo. Yung paninindigan niya, binabanggit natin sapagkat alam namin at sinasabi niya sa amin, araw-araw na lang siyang sinasabihan. No? Gusto mo pa bang makulong samantalang ito lang ang pakiusap namin sa'yo? Ayoko nang banggitin ang mga taong tumatawag sa kanya. Nako. Sinasabi niya sa amin, tuwing magmi-meeting kami, kani-kanina lang, nag-meeting kami uli. Opo. Bago siya pumunta ng Sandigan Bayan para magpiyansa.
Magkakasama kami uli. Malungkot siya, bakit hindi? Totoo naman. Tao ka lang naman eh. When the righteous rule, people rejoice. Because pag tama ang pinaglalaban o tinanim, maganda pong aanihin. Pero when the wicked rule, of course, malungkot ang mga tao kasi may consequence at may consequences ang paggagawa ng masama. So, why am I saying this is about our democracy? Well, good governance kasi is about doing the right thing. And because men and women have their weaknesses, na-develop po yung presidential form of government at yung tinatawag na check and balance. Ibig sabihin, interdependent ang executive, ang judiciary, ang legislature, in our case, dalawang houses po to, House of Representatives and the Senate. But napaka-importante na independent ang legislative, ang judiciary from the executive. Kasi kung hindi, dictatorship yon. At pag may dictatorship ka, tama't mali, iuutos na lang ng iuutos to, wala ng check and balances. So, paulit-ulit sinasabing magulo ang Senate. Hindi po. In this administration from 2022, it's the first time po na nagkaroon ng majority at Senate President. Hindi lang po Senate President, yung majority na wala pong kamay ang Malacanang sa pagpili ng SP at ng mga komite. So, ibig sabihin po, I can dare say this is the first fully independent majority. Kaya, whether you talk about the 11, yung 11, or you talk about supporters nila, or you talk about some elements in the national government, like the NBI for example, sila po ang nanggugulo because hindi sila komportable na independent ang Senado. So when we talk about check and balances, may consequences po to. So for example po, bilang check sa executive, meron pong impeachment process. So hindi pa ho kami nakakaupo or bagong upo pa lang. Sinabi na po sa amin, you want to do it again for 997? So, sorry guys, I'm just asking kung okay naman yung sound. Lapit mo na. Okay. Because we're just using a cell phone and taking this opportunity to speak to all of you directly, no? So, nandun ako sa impeachment, di ba? Ang dami po, may mga bishops, may mga business groups, may mga schools. Naglabas po lahat ng mga statement na kailangan independent, kailangan impartial yung impeachment. Sabi, etong bagong majority will do many things, will manipulate, will have machinations, whatever, para itigil yung impeachment. Pero nakita niyo po, napakaayos, walang naging problema. So, yun po ang sasabihin ko sa inyo. Impartial, ibig sabihin po, base sa ebidensya, tamang proseso. Ang problema po kasi sa ibang statement, na sa utak nila ay ang impartial convict na. O, ganun din sa kabila. Yung sinasabing impartial ay acquit na. Wala pa nga home trial eh. So, hintayin natin ang trial at bantayan natin araw-araw. Pero nasaan po ang sense of truth? Doon po sa mga nag-issue ng statement na ngayon nakikita nilang tama ang pamamalakad at maganda at hindi issue po. Maganda po ang takbo tungo doon sa impeachment. Maganda ang schedule. Wala hong nag-statement na mali pala yung una nilang statement. Okay lang po yun. That's your right. Ang sinasabi ko lang po kung anong itatanim nyo, lalo po yung mga namumuno ng mga eskwelahan, binabantayan kayo, gagayahin kayo ng mga bata. So dapat, pag tayo gumawa ng statement with integrity, with truth. Ganon din po, yung events na nangyari po noong Tuesday. Let me clarify hindi pa namin pinagbobotohan yung amendment sa rule na papayag po sa teleconferencing or online na pagboboto. Wala pa ho kami doon. Ang pinagbobotohan pa lang ho, whether or not pag-uusapan ito. So again, to the heart of democracy, is there anything wrong
with talking about changing the rules. We're not proposing murder. We're not proposing abortion na mga per se mali na dapat hindi pag-usapan kasi ayon sa konstitusyon natin mali. Ang pinag-uusapan po natin kung sa mga panahon na ngayon, given the threat sa Senate, given the different attacks on the Senate, given the different attacks on individual members of the Senate, yung experience po namin nung minority pa kami kung paano pigilan na magbuo ng majority. Yung mga threats na tanggap namin. I'll go to that later. And in the next few days, option po ng ibang mga senador yon maglabas ng ebidensya sa mga pananakot na ginawa para hindi namin mabuo yung independent na Senado. What's my point po? Yung paulit-ulit po na sinabi ni Senator Kiko Pangilinan, paulit-ulit po na sinabi ni Senator Risa Tiveros, paulit-ulit po na sinabi ni Senator Lacson, at lalong-lalo na po na sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Hindi lang po sa sessionola, sa media, at hindi lang Tuesday, even the days after. They kept on saying, bakit walang debate? Bakit hindi nila pwedeng pag-usapan yung side nila? Wala pa nga ho tayo dun. Kung nakinig lang sila, kung sila po ay tinigil nila yung drama, even after the session, and instead tried to listen to each other, the motion was to take up the amendment. Ibig sabihin, is was sponsor pa to, and then ang bawat isa po to, tira ni Lacson, tira ni Pangilinan, tira ni Ontiveros. Kasi palakasan ng boses, imbis na we listen to one another. Senator Lacson, I respect, he stood up and says he disagrees with the rule. So yung debate is whether or not we can take up the amendment. Hindi pa natin pinag-usapan yung amendment. Alam niyo po, parang paso yan eh. Pag nilagay mo yung seed sa isang paso, pwede mong kunin at ilipat. So, bantayan niyo po yung Senado. May tinatawag kaming change of referral. Halimbawa po, nalagay sa Committee on Public Order. Tumayo yung chairman ng Committee on Justice the next day. Sabi, mali ang referral doon. Kunin mo muna at ilipat dito. So, ganun po nangyari. Yung proposal ni Senator Marcoleta nandun po sa Committee on Rules at ang motion po ng acting majority leader is kunin at pag-usapan sa floor. Hindi pa ho pinag-uusapan yung merits or kung may masama o mabuti sa puntong yun. Pero sabi po nila na ang isda sa bibig na huhuli. Kaya kita nyo po na, nakita nyo po, yung pala plano all this time, arrestuhin, takutin, intimidate ang nasa majority. Either lumipat or ikukulong. So as I said, at the proper time, evidence will come out. I won't go to the merits, demerits. Wala kaming problema na kasuhan. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat, na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag diyan ka, tutuluyan ka namin. Wala pa nga yung impeachment, ganyan na ang usapan. Ano pa kaya? So again I've communicated this behind closed doors. I've communicated this in rooms like this with the majority, minority. I've communicated it through the social media. I've communicated this with the traditional media. Hindi kami nandito para makipag-confrontation. Hindi kami dito para magbangayan araw-araw. Inayos namin yung impeachment. Kasabay ng impeachment po, inayos namin na may legislative calendar pa rin. Meron pa rin hong pag-aayos. Bakit po? I'll talk about that maybe over the weekend. Yung pong, hindi, ang numbers kasi natin, parati tayo nako-confine sa 13-11, sa 12-11, diba, sa 6-7, kung ano-ano ng numbers eh. Ang importanteng numbers, inflation. Ang importanteng numbers, GNP, GDP. Ang importanteng numbers, productivity ng ating mga magsasaka. Ang importanteng numbers, yung dropout sa eskwelahan. Yung pagtaas ng kaso ng AIDS. Pagtaas ng teenage pregnancy. Ang dami natin kailangang pag-usapan na priorities. So, tatlo ibabalanse po natin.
yung economic crisis, where we have to talk about the quality of life. And when we talk about the quality of life, we have to talk about security. We also have to talk about drugs. When we talk about quality of life, we have to talk about education, health, jobs, kung sapat yung kita sa taas ng mga presyo at kung may trabaho pa rin ang tao. Yung second, yung impeachment, which will start in early July. But third is the corruption issues katulad ng flood control. So we finished a caucus over lunch and we agreed, subject to some minor discussion pa among our chairpersons and the paperwork, that a subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. It will be impartial and we want the whole truth and not only some truth or some true, some not true to come out. Kung makikita nyo, may conflict na kagad. Sabi ng ombudsman, meron mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sabi ni Senator Lacson, ito yung mga dapat hindi imbitahin. Sabi naman ni Senator Marcoleta, ito dapat imbitahin. So I'm inviting the whole public, bantayan yung Senado, in the same manner that we are on trial when we have the impeachment. We also have to hold everyone accountable pagdating dito sa flood control. Which goes to my second point. The Committee on Public Order, doon po na-assign yung May 11 events that for us led to the May 13. And ngayon, kung sino-sino nag-iimbestiga, sabay-sabay po ngayon nag-iimbestiga, nagsistatement sa Senate. DOJ, NBI, CIDG, may PNP, may CIDG, hiwalay pa sa spokesperson ng PNP, meron pang so Ombudsman, NBI, DOJ, PNP, CIDG, DILG. Agad-agad pumayag kami sa joint with the DILG at PNP, but at one point, sila na lang. Kami tahimik para independent. Pero kung ano na narinig kong statement, katulad nung sa CIDG na imbestigahan daw si Robin at kami dun sa pagtakas ni Senator Bato. Mismong boss nyo na mismong DILG at PNP nagsabi na May 13, wala pa kayong hawak na warrant at pending pa sa Supreme Court kung pwede nga i-serve yung warrant. So paano naging pagtakas yon at paano naging krimen na tulungan siya makalabas? So kung iimbestigahan nyo ang buong Senate at majority, kailangan yung imbestigahan ng Chief PNP at SILG. Kasi sila mismo nagsabi, wala namang warrant na isa-serve. So, you know, it's getting crazy. Paulit-ulit na lang kayo na magulo ang Senado. Hindi po ginugulo nyo. Let me backtrack ha. Nung natanggal po last year si Senator Cheese Escudero, lumabas yung anyone but cheese. Anyone but cheese. Pumayag na si kanina, Senator Loren. Nung February po, iupo po namin si Senator Loren. Doon nagsimula yung mga pressure at doon po nag-impusa na narinig namin na kasama sa deal yung mga kaso. Sinabi anyone but Loren. Pag upo ko naman, anyone but Cayetano. To be fair, hindi ko narinig sa Malacanang yan. Narinig ko sa mga kasama natin sa 11. And so far, since May 11 to now, what have we done but try to talk about the bigger picture? To talk about crisis, to talk about values, to talk about God in government, to talk about unity. Bakit kayo takot na yung majority na to ay gawin namin ang aming trabaho? Wala naman kami tinatarget Hindi katulad nung inyong dating majority na talagang tinarget ang Senado para pababain yung rating. Again po wala dapat pagtakpan. Wala dapat po from the President, the Vice President, Senators, managot ang dapat managot. Kaya mag-repent na yung mga dapat mag-repent. Pero sobra po naman ata na lahat na ng sisi binibintang sa ilang tao o ilang partido lang. Bakit po ba? Yung taas ba ng presyo ngayon, pagtaas ng gasolina, yung kawalan ng trabaho, handling ng mga cases ng OFW, yung flood control, yan po ay sisisihin nyo sa opposition, yan po ay sisisihin nyo sa majority ngayon. So anyway,
That's your privilege. Let's have the hearings, then let's people judge. And yun ang advice ko sa ONCE. Maghanda na rin, mag-attend kayo. So rather than spewing out venom, calling us names, you know, yung basura kasi yung tinatapon nyo, babalik din sa inyo, di ba? So kita nyo, yung mga tinawag nyo na names before is now all over the internet. Rather than debating, the Tuesday night should not have ended that way. There's no need for the walkout. It would have taken us hours. Baka nga Monday o Tuesday pa matapos ang debate sa daming gusto magsalita. Ang problema, you refuse to listen to us. So, let me talk about many more things. No? What are the important numbers? Why we have to think about our democracy? Why good governance is important? I'll talk about that sa weekend. No? But importante, tonight, matulog kayo na nalalaman, meron kayong gobyerno na hindi sunod-sunuran lang. Meron kayong Senado na lalaban. Meron kayong Senado na hahanapin ang katotohanan. May mga senador sa majority na handang makulong, ilaban lang yung kanilang prinsipyo na independent ang Senate. Tuloy-tuloy po ang intriga, kaya tuloy-tuloy din po ang pagmi-meeting namin. But our country is worth it. So if you ask me what can you do for us, pray for us. No, pray that we stick together, that this majority will be given a chance. But pray then, di ba, na walang cover up kahit sino man. Di tayo pwedeng parang fraternity sa college na pag may rumble na, wala na akong pakialam kung sino tama at mali, basta kampihan na lang yung brag natin kasi rumble na. Hindi po. If we love God, if we love our country, if we love the Senate, hindi pwedeng blind ang ating pagsuporta sa kahit anong grupo. No? So say a prayer, and habang may oras pa, yung gumagamit ng reins of power, no, for their own purposes. You know, this kind of miscalculation, sabihin nyo, may makukulong, may makakasuhan, we can make your life a living hell. You know, again and again in history, tignan nyo how it ends, di ba? So dapat po, you know, we work towards having the righteous rule. So does that mean palitan ng palitan? Hindi po. Pray for those who nakaupo. Kahit naman po yung apostles, di ba? Si Apostle Paul was killing Christians. Nagamit ni Lord. Oh, so ang dami-dami pong example kung saan ang tao na hindi righteous ay pwedeng maging righteous by simply repenting, asking God for revival, restoration, asking God na malinaw kung ano tama at mali. Let me end on a positive note. We're willing to work with the 11. Sila lang naman nagsasabi na this will not work unless tanggalin nyo si Cayetano. Kung ako lang problema, no problem. Ang problema, pangatlo na ako eh. Anyone but Escudero, anyone. So yung corruption, we can change as a nation. But we have to expose and we have to punish the right people. Good afternoon. Have a good weekend, and whether tomorrow or Sunday, I'll talk about more details. Again, pray for the majority and abangan. And sana po yung mga witnesses, lakasan nyo po loob nyo rin. No? Sama-sama po. Basta ang kailangan lang, hindi pwede mag-witness yung magsisinungaling. Magsabi lang po parati ng totoo. Mr. Chair, I would be glad to answer any questions that you might have, specifically on the contents of the Cabral files. I also understand that DPWH is here, so perhaps they would be also well positioned to lead the discussion. But with Secretary Manny Bonoan here also, I believe this is a great opportunity to learn more about how the system of the... Chair, clarification lang. I noticed, Mr. Chair, when Yusek Bernardo tried to confer with his counsel, the counsel approached him, and then before anything else, he also went to PG Padulyon. Why is that, Mr. Chair? Kasi he's already admitted sa WPP, and sa kanilang existing na rules, under the rules, kailangan bago sumagot, baka maka-apekto sa kanyang pagka-admit, kailangan talaga may clearance sa DOJ.
Thank you. Medyo magulo yun, Mr. Chair, kasi... Medyo magulo nga rin, pero yun ang Bakit kanilang... kinakailangan nyo siyang padalan dito pagkatapos marirestrict din pala? This is an open investigation. Sana walang ganon. Kasi nangyari na sa amin yon when the former DOJ was here, habang nag-uusap-usap kami rito, habang nagtatanong-tanong kami, kukunin niya yung isang witness namin o isang resource person, dadalhin sa NBI. Pagdating sa NBI, meron ng supplemental affidavit. Naguguluhan kami sa ganung pangyayari. This is supposed to be an independent committee under the legislature. The DOJ is an executive department. I'm not questioning this, no? But parang magulo lang sa amin. So, kaya ko lang na-point out, Mr. Chair. Question sa DOJ. Under the WPP, law ba itong yung ganyan? Or sa inyo Confidentiality, lang? Mr. Chair. The matter that pertains in confidentiality of the proceedings as well as the manner by which the witness was evaluated and how he was covered is confidential. That's the reason why it is being invoked by the witness, Mr. Chair, because like I said earlier, it is not because we want to restrict his testimony, but there is a law. The law itself So provides... it is the law Yes, that says so? Yes, and it So- provides for penal sanctions, Okay. Mr. So Chair. to answer the question of the concern of Secretary or Senator Marcoleta, kailangan yamen yung law pala. No. That Chair. may be one of the suggestions since the committee is investigating this in aid of legislation, if that is considered a restriction in investigations like this, then maybe the law will have to be amended first. In the meantime, constrained kayo ng batas. Yes, Mr. Chair, we are Thank you. constrained by law. Thank you, PG. Mr. Chair, kasi yung interpretation niya ang palaging mali eh. Yung confidentiality dyan, ang pinag-uusapan, sa inyo lang yun, sa witness protection ninyo dyan. Pero pagdating dito, it does not apply. Ikaw lang ang nag-interpret kasi kaya kanina pa tayo nagtatalo eh. May I respond, Mr. Chair? With all due respect to Senator Marcoleta saying that our interpretation is always wrong, the law itself provides for it, Section 7. And we are not raising this, like I said, simply because we want to constrict the investigation. The law does not make a distinction whether the investigation is going to be done elsewhere or in the Senate or before the House of Representatives. So we are simply citing the law and we are constrained by the law because, as I said, there are penal sanctions. So if the law does not provide any distinction, bakit nga kailangan ka pang mag-confer sa Bakit kailangan ka pang puntahan? Ikaw na nagsasabi ng walang distinction di ba? So kung nandito siya, let him speak. Na hindi na dapat pupunta pati yung counsel niya. Yun lang, mali na eh. Meron siyang sariling counsel, pagkatapos pupunta pa siya sa'yo. It is an insult to his own personal counsel. Kaya magulo talaga eh. Gusto kong itanong halimbawa kay Yusek Bernardo, in-apply nyo na pala siya sa WPP. Ni-require nyo siya ng restitution, di ba? Sasabihin mo na naman, that's confidential. Kamo na naman. No, Mr. Chair, I'm not going to say that's confidential. No, earlier, you were talking about confidentiality. You remember the last time? Yes, I did mention that, Mr. Chair. I talked about why are you confidentiality. But with respect to the restitution, I think that's a matter of public record already. Because that was already stated by Mr. Bernardo and he was allowed by the Secretary of Justice. Yes, earlier you were not forthright in answering that. Nung tinatanong ko, ang una mong sinabi, that's confidential. Now, nagsasabi ka, it is not confidential. So, paiba-iba ka ng position talaga eh. Hindi tayo magkakasundo. Mr. Chair, if I'm not asking any questions anymore. No, I'm just raising the question to the chairman, Thank you, Mr. Chair. You cannot do that. Lalong umiinit ang sigalot sa hanay po ng Senado matapos igiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na meron namanong panggigipit laban sa mga miyembro ng mayorya. Kaugnay ng mga kasong isinasampa sa ilang mambabatas. Itinuring ni Senate President Alan Peter Cayetano na bahagi ng panggigipit ng administrasyon ang sunod-sunod na kasong isinasampa laban sa mga miyembro ng mayorya sa Senado. Ang pahayag ay kasunod ng kaso at agarang paglabas ng warrant of arrest laban kay Senator Jinggoy Estrada.
Sa kanyang FB Live ngayong hapon, ibinunyag ni Cayetano na hindi pa rin tumitigil ang panghihikayat at pananakot sa ilang miyembro ng mayorya. Ayon sa kanya, may mga nakatanggap umano ng mensahe na hindi sila kakasuhan kung kakala sila sa mayorya, ngunit magpapatuloy ang mga kaso kung mananatili sila sa grupo. Sinabi rin ni Cayetano na nasa bawat senador ang pasya kung ilalantad nila ang mga ebidensya ng anilay pananakot. Giit ng Senate President, wala naman silang tutol sa mga investigasyon at kasong isinasampa basta't walang pamimilit o pananakot. Iisa lang para kay Senador Erwin Tulfo ang paraan para maibalik ang dignidad ng Senado. Change of leadership. The only way. Dismayado si Tulfo na sa 3 linggong pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano, wala pang ni isang panukalang batas ang naipasa. We wasted our time trying to protect Bato de la Rosa, trying to talk about where we na-attack ba tayo? Yung wala nang umusta sa amin. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi rin ni Tulfo na 3 majority senators ang posibleng lumipat sa minorya. Kasi nga, nagbibiroan kami, mga body language nila during Wednesday. May kita mo naman na some of them, some are quiet, one wasn't there. So yung body language si Senator Loren, that's still a likelihood. Senator Cheese? Because Senator Loren, she has a lot of friends. I mean, both sides naman eh. And so is Cheese Escudero. Senator Cheese is a barkada of Senator JV and Senator Win. Pero ayon kay Tulfo, walang katiyakan kung tatanggapin nila si Escudero. We'll have to talk about it. Tapos yung senior members namin na nakakaalam dyan. I mean, Masama ang loob ni Senator Mig Zubiri sa 4 na miyembro ng bagong mayorya. Tinabla raw kasi siya ng mga kapwa senador not once but twice. Humingi ng malalim na pag-unawa si Senator Mig Zubiri sa mga taga Bukidnon sa gitna ng mga batikos matapos siyang sumama sa Senate Minority Bloc. Sa isang press conference sa Malaybalay City, sinabi ni Zubiri na masakit para sa kanya ang mga kritisismo dahil malalim ang kanyang ugnayan sa mga taga Bukidnon. I'll tell you to the people of Bukidnon, I love you dearly. And I'll die for you. I would die for him if need be. So, I hope that you understand the position. Kasabay niyan ay inilahad niyang pakiramdam niya ay binetray siya ng 4 na miyembro ng kasalukuyang Senate Majority na kanyang pinangalanang sina Senator Bato de la Rosa, Bongo, Amy Marcos at Robin Padilla. Ayon kay Zubiri, 2 beses umano siyang tila tinalikuran. Una, nung mapatalsik siya bilang Senate President noong 2024. Pangalawa, nung simula ng 20th Congress, matapos umano siyang pangakuang muling susuportahan sa Senate Presidency, pero hindi rin natupad. Giit ni Zubiri, kaya niya raw makipagtrabaho sa mga hindi niya kapartido sa politika dahil may respeto at delikadeza pa rin dapat. Pero magkaiba raw ang kalaban sa politika at traidor. Binanggit pa niyang si De La Rosa na hindi pa matuntun sa ngayon bunsod ng ICC warrant ay isa sa mga nangakong susuporta sa kanya sa harap mismo ng mga tao sa Bukidnon. Pero pagkatapos ng botohan noong 2024, nalaman na lang daw ni Zubiri na ang parehong senador ay bumoto kay Senator Cheese Escudero na pinalitan siya noon bilang SP. Naging independent member si Zubiri na magkaroon ng kudeta noong May 11 kung saan naluklok bilang SP si Senator Alan Peter Cayetano. Kalaunay sumapi siya sa ngayoy solid 11 ng minorya. Kabilang din siya sa mga senador na nag-walk out sa plenaryo noong May 26 bilang pagtutol sa naging debate to divide the House pagdating sa kung dapat bang isa lang ang panukalang payagan ang remote participation at online voting sa Senado. Ano po naman ang reaksyon ng Malacanang? Ito, reaksyon ng Malacanang. Totoo ba na alam ng Malacanang na talagang tinatarget ang mga nasa majority ngayon ng Senado? Diba? May basbas ba ng Malacanang ito? Ito po ang sagot ng Malacanang. Hindi totoo yan. Anong target? Itinatanggi po ng Malacanang na tinatarget ng Administrasyong Marcos ang mga senador na nasa majority block sa pamamagitan daw po ng mga kasong legal. Ayon po
sa report